Kai Sotto? Kinatatakutan na nga ba ng buong mundo ang mga kapatrol? At IShowSpeed? Nakatikim kay Manny Pacquiao, knockout. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto? Kinatatakutan na nga ba sa buong mundo? Let's stick to the facts. Well, kung naglalaro ka ng basketball, ay alam mo na kapag merong napakatangkad na player ang iyong kalaban, ay siguradong may takot at kung hindi man ay meron ka ba? How much more kung merong isang legit 7'3" na katulad ni Kai na merong NBA-like skill set. Siguradong pagtutuunan ito ng pansin, siguradong pag-aaralan ito ng mga coaches ng maayos, at siguradong isa si Kai sa mamanmanan ng mga kalaban. Hindi ito hype. Ito'y pawang katotohanan lamang. Pangalawa, Kai Sotto has proven na kahit mga European big men ay kaya na siyang makipagsabayan. Nakita ito ng buong mundo in full display ang kanyang skill set sa Olympic qualifying tournament against Latvia, na kung saan pinakita niya ang kanyang dominance inside the paint at pumukol pa siya ng tres. At kung ito hindi sapat na proof na kinatatakutan na si Kai sa buong mundo, there's more. Sa game against Georgia, ay intentionally tinira nila si Kai dahil takot na takot ang Georgia sa presence ni Kai. Nakita kasi ng Georgia kung gaano kagaling ni Kai against the 6th ranked team na Latvia na maraming mga NBA players. Kung hindi pa takot ang Georgia kay Kai, ay for sure, nilet go na lang ng depensa ang sequence na ito at ibinigay ang easy 2 points kay Kai. But they know better than us at takot na takot sila na matalo sa gilas with Kai Sotto dominating inside the paint. Ito ang katotohanan at kung hindi pa tinira ng Georgia si Kai, ay I am 99% sure na nakapasok na sana siya sa NBA ngayon. Pero just the same, hindi na mabubura ang pinakitang galing ni Kai against Latvia at naghihintay ng NBA kay Kai Sotto next season. So now, it is up to Kai kung paano niya masiguro na magpapatuloy ang kanyang development, and he has still 1 year na mag-improve pa ng maigi at ipapakita sa buong mundo kung gaano na siya kalakas. Samantala, isang YouTube sensation na si IShowSpeed knockout kay Manny Pacquiao. Natikman ni American YouTuber IShowSpeed ang bagsik ng mga kamao ni 8th Division World Champ Manny Pacquiao. Sa part 2 ng live streaming niya sa Pilipinas, dinalaw ni IShowSpeed ang pambansang kamao at nakipag-sparring ito. Unay pinasuntok niya kay Manny Pacquiao ang kanyang braso at napabagsak siya sa sakit. Ikinagulat naman ni Manny Pacquiao na marunong pala si IShowSpeed ng basic boxing nang pagsuotin niya ito ng gloves at pasuntukin sa kanyang mga palad. Pinagsuot din ni IShowSpeed ng gloves si Manny para mag-sparring silang dalawa. Pinagsusuntok niya si Manny Pacquiao sa tagiliran, pero nang masapol siya ng kaliwang kamao ni Manny sa kanyang tiyan ay bumagsak siya. Kahapon, pinagkaguluhan itong si IShowSpeed ng mga Pinoy fans nang malibot niya ang Manila at sinubukan niya ang ilang pagkain sa Binondo. Hindi raw in-expect ni Speed ang pagdumog sa kanya ng mga Pinoy. At sa latest video niya, pinasalamatan niya ang mga Pinoy fans dahil nadagdagan ng 300,000 ang kanyang YouTube subscribers. Balitang NBA naman, gaano kalaki dapat ang susunod na kontrata ni Jonathan Kuminga? Well, ayon sa mga ulat, sinabi ng Golden State Warriors na hindi ito magiging maximum contract. Binigyan si Stephen Curry ng malaking 1-year contract
extension para manatili siya sa Warriors. At si Draymond Green ay nakakontrata pa para sa 3 pang season. Pareho ng haba ng kontrata ni Stephen Curry ngayon. At mananatili rin si Steve Kerr. Nakalock-in na ng Warriors ang bahaging iyon ng kanilang core. Paano naman ang youth movement? Ano ang plano para kay Jonathan Kuminga at Moses Moody na eligible for contract extensions bago magsimula ang season? Si Jonathan Kuminga lalo na ay maaaring magkaroon ng malaking papel para sa Golden State Warriors dahil kailangan nila ang kanyang athleticism at naghanap sila ng susunod na magiging pangalawang scoring option ng koponan sa likod ni Stephen Curry. Si Jonathan Kuminga ang pangatlo sa team sa puntos kada laro nung nakaraang season, kasunod ni na Stephen Curry at Klay Thompson na nasa Dallas Mavericks na ngayon. Gayunpaman, ang pag-aangkop ni Jonathan Kuminga sa tabi ni Draymond Green sa frontcourt ay hindi naging maayos at naging issue sa depensa nung nakaraang season. Isama pa ang masakit na leksyon na naranasan ng Golden State Warriors nang mag-overpay sila kay Jordan Poole. At tila nag-aalangan sila na ibigay ang malaking kontrata na inaasahan nitong si Jonathan Kuminga. At maganda ang pagkakasabi ni Anthony Slater sa The Athletic tungkol dito. Sa kasalukuyan, hindi handa ang Golden State Warriors na bigyan si Jonathan Kuminga ng maximum extension tulad ng 5-year, $224 million deal na nakuha ni Franz Wagner mula sa Orlando Magic na magsisimula sa 25% ng salary cap o anumang masyadong malapit sa $44.8 million na taunang sahod. Yan ay ayon sa mga sources ng liga. At noong nakaraang October, bago ang trade deadline, binigyan ng Golden State Warriors itong Poole ng 4-year, $123 million extension, pero kinailangan nilang isama ang isang protected 2030 first round pick para maipasa ang kontrata sa Washington Wizards 8 buwan matapos yon. Well, the Golden State Warriors were living in the glow of the 2022 championship then, pero hindi na ngayon. Well, that doesn't mean that there isn't a reasonable middle ground. Marahil nasa more or less $30 million kada season habang papalapit ang deadline. Walang makakapagsabi ng tiyak kung ano ang mangyayari kapag inalok itong si Jonathan Kuminga ng isang konkretong life-changing financial offer at kapag maniwala ang Golden State Warriors na ang deal na ito ay magiging katanggap-tanggap habang inaasahan ang pagtaas ng salary cap sa hinaharap.